bumabagyo sa Baguio. Ang ganda sana ng spot natin dito sa Mirador Heritage, kaso biglang lakas ng buhos ng ulan. Buhos ng ulan aking Ganun talaga. Ganito talaga nangyayari kapag bigla ang field trip. Ito tinatawag na Umaraw, umulan. Pero ayos nga eh, kasi sobrang cloudy, parang tayo nasa Alapap eh. O tara na, sulong! Pasok! 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 Eh, pasok! Pasok! Bakit din ako? Eh! Bilis! Bilis! Pasok! Pasok lang yun, drink, shake. Mga classmates, andito tayo ngayon sa lugar na nakakatakot. Yay! Bakit masaya? Mga classmates, hindi natin tatapusin ang field trip dito dahil magkakaroon din tayo ng biglang retreat! G, balitang-balita, nagkakasingilan dahil sa lahat ng biglang. Silka! Sinong silka? Ay, di sa akin yan. Ayun sa likod oh. Ito, toothbrush. Amin na kayo? medium pala Sa amin toothbrush to nyo ha. Ito yung akin. Oh, yan, kinuha mo na. Bayad mo na. Boyod. Bayad. Ano, buhay na lang kayo sa libre? Oh! Asan? Kasi nanggugulat ka. Asan? Ay! Hindi siya. Dito. Win, nagpapakilala ka sa ipis ah. Hindi naman ako takot sa multo. Sa ipis, takot ka. Madaming pa yun. Multo, dalawa lang. Sarap pre oh. Sarap para sa akin, boy. Sarap na niluluto natin, sinigang na baboy para sa maulan na gabi. Kasi papatikim na ang namin. Sobrang daming pa. Patigim naman ako, pasabay, pasabay. Oo. Yung Wow! Gameplay! Panalo talaga si Kuya Arnold. panalo! Rate mo na, rate! Rate mo na, rate! Panalo? Ikaw naman. Try mo. Ba't pinapot? Isa pa! Oo, yun naman. Ano? Nandito masarap Kuya Arnold. Ano yung asin na may sabaw? PG Retreat 2025! Spiritual awakening and revival, ano? And mula dun sa topic na to, I prepared verses coming from the book of Ecclesiastes. Number 1 is, life is short. Don't waste it on what won't last. The book of Ecclesiastes tells us in chapter 1, verse 2, vanity of vanities, says the preacher. All is vanity. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? A generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. And the preacher speaking here had it all. He had wisdom, wealth, pleasure, success, but still, he declares that vanity, everything is vanity. Second observation is, life is complex. It takes more than just head knowledge. Sabi ni Solomon still in Ecclesiastes 1:18, with much wisdom comes much sorrow. Itong wisdom na takes that knowledge. Kung mas marami ka daw alam, minsan, mas mabigat. Mas marami ka rin pighati sa buhay kasi ang dami mo nang alam. Now, my question is, how do we live our lives today? Ano ang source natin ng truth? Do we live our lives just based on how we feel or think? Or we really slow down to just realize what truly matters and what is the reality? And God is, and His Word is the source. God authored our life and He is authoritative over our life. Kung alam natin na ang Diyos ay nilikha tayo, bigyan niyo yung mga katabi ninyo. Do you believe that that person was created by God? There's this verse coming from Colossians 3:23-24. Whatever you do, work heartily, ask for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as sure you are serving the Lord Christ.
this is my mission and my worship to the Lord. Nagagawin ko to ng buong puso dahil naniniwala ako na worship ko sa Diyos na lumikha sa akin. Kasi pagka puno-puno tayo ng pasakit, ang hirap, minsan mas madali na mag-give up at mawala ng rason para magpatuloy. That's why in Ecclesiastes 12:13 and 14 it says, "The end of the matter all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." So si Solomon, kung sabi niya, everything is meaningless under the sun. Pero nung nag-progress yung kwento niya, sabi niya, pero kung may Diyos ka, may enjoy mo ang buhay mo. You can slow down and be grateful with what you have. Sa buhay ko, I really appreciate yung message kayo, lalong-lalo na pagdating sa buhay, hindi lang it's all about material things sa mundo. Kumbaga, nabuhay tayo dito sa mundo with a purpose. Yung ino-offer ng mundo is a temporary happiness. But yung ino-offer ni Lord, yung relationship natin sa Kanya, it's a lifetime happiness with our life, with our family, with our friendships, with our daughters, with our sons. Hindi siya matutugpasan ng kaya ng Lord. And thank God for this. Gusto ko lang thank you first kasi nagsimula tayo as friends, parang tayong family, and we have the same goal kasi isa lang yung career na tinatawag natin. Pero sabi ko sa inyo, this is the most important thing is ang center ng ating samahan ay si God. And this is very important for all of us na alam tayo, yung faith natin, like brothers and sisters tayo in faith. That's why we're doing this. And thank you dahil alam ko, kahit iba-iba tayo ng religion, we have one God. That's why we're doing this. And ayun lang, gusto ko lang mag-reflect na dun sa napakinggan natin is, kumbaga parang naging shortcut siya na whatever you do it for the Lord. Sabi ko nga sa inyo, di ba, dapat ipaskil na natin yung happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, let's thank God. Yun yung ituro natin sa kanila. And let's be a role model since we have a big reach na tinatawag kasi nga mga influencers tayo, mga creators, and simulan natin sa atin na yung mga younger generation, maturuan natin na whatever you do it for the Lord. At sa pang-apat na araw, dito na nagtatapos ang BG Retreat. Ang tanong, G's, nag-enjoy ba kayo mga klasiko? Nakatikim din ng malamig na weather. Next year ulit! Ayan, syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat at syempre sa inyo sa pagsama sa napakaswabing biyahe natin dito sa Baguio. Field trip, ex-retreat, hindi natin ito makakalimutan. Memories na boy, memories na. Tatatak sa buhay natin hanggang sa pagtanda. Nice! Paano yan si Boss Tony matanda na? Boss, tinira ka na naman! For me, this is another core memory! Memory. Ikaw, G. Madami kaming mga nalaman sa isa't isa kasi wala kaming cellphone. Totoo. At dahil sa walang cellphone, mas napalapit tayo sa isa't isa. Tama. Ang sarap pala walang cellphone, boy. Gaya ng banding natin kagabi, bossing, nag-walk trip tayo, walang cellphone, di ba? So, 7-Eleven lang. Yung Si mga Ergo natutulog, nakataas kamay. Ano namin? Ako, sabi ko lang, ang mahalaga, nag-enjoy tayo dito sa Baguio. Diba? Ako, masasabi ko lang, pagkatapos ng field trip na to, mas love you guys na. Tsaka boy, meron ako hindi nakakalimutan. Yung Coco Martin ni Erwin kahapon. Abangan nyo yun. Sabi pa yun. Panoorin nyo, sobrang solid yun. Dahil first time ko mag-retreat and sobrang saya ko kasi sila yung kasama ko. Thankful ako din. Ay, ako. Ikaw muna. Kasali ka pala. Ayun nga, sinabi ko naman bossing kanina, yung machi-cherish ko yung pagsama-sama natin, nag-uusap tayo na kahit walang cellphone, walang nakagano, no? Tama. Oo, diba? Saya yun, bossing. At syempre ang mga kids, si Baby Lucas at si Baby Kisha. Kisha, do you have something to say? I'm happy! Yay! Alright!
mga batang nag-field trip at nag-retreat. And of course, they may not remember this, pero tayo, we will never forget. At yan, lahat ng kasiyahan, lahat ng kulitan, lahat ng tawanan, lahat yan maaalala natin sa video na to. At ito ang nagpapaalala na sa mundo nating sobrang daming problema, huwag natin kakalimutan ang magkaroon ng pusong bata para tayo ay maging masaya. Yes! That's right. So, alright, G's, maraming salamat! Baguio! Thank you! Baguio! 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 Uy, hindi matatapos pag walang group hug! Group hug! Group hug! Group hug! Ay, isarado